Inirerekomenda ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na maglaan ng priority lane sa mga pampublikong sasakyan sa mga expressway upang hindi matenga at makarami ng biyahe ang mga ito. Yan ang ulat ni Karen Villanda. 24 na araw bago ang Pasko, ramdam na ni Ernesto ang pagdami ng mga sasakyan sa kalsada, lalo na sa expressway. At habang papalapit ang Pasko, pahirapan na naman ang pagbiyahe. Medyo talaga gawa ng yung una-una, pasahero may una-una may epektuhan. Sa kami, ganoon din, imbes na expected mo makailang rounds ka, ang mangyari, mapabawasan na. Instead na 7, magiging 5 na lang dahil sa dili-dili yung biyahe. Kaya naman upang hindi maapektuhan ang turnaround time ng mga pampublikong sasakyan at pagsisikip sa mga expressway, suwestyon ng PITX sa Toll Regulatory Board at Transportation Department, bigyan ng priority lane ang pampublikong bus sa mga expressway. Kasi alam naman natin nagsisikip sa mga expressways, di ba? Ang pakiusap namin, baka pwede mo lagyan ng special lane for public utility vehicles, especially buses, na mas mabilis silang makalabas ng expressway. Kasi alam naman natin, mas maraming tao yung bitbit yung isang bus kaya compared to a regular motor vehicle na sedan or van. Papor dito si Tatay Ernesto, lalo't naiipunan sila ng pasahero dahil lamang sa traffic. Mas pabor yun kasi makakarami kang ikot. Tsaka yung mga pasahero hindi magtatambak dito sa lalo sa PITX. Medyo makikita mo naman, di ba? Pila ng halos sa mula loob, entrance pa lang, papunta dito, papuntang Sakayan, traffic na, kumbaga haba ng pila, pahirapan baga. Wala pang tugon dito ang Toll Regulatory Board. Plano rin ng PITX na maglagay ng kamera sa labas ng kanilang terminal at makuna ng mga sasakyang koloruma at isusumite sa LTO. Mga plano ito ng PITX upang mapabuti pa ang serbisyo sa pasahero kasabay ng pagdiriwang ng kanilang ika-5 taong anibersaryo ngayong araw. Para naman sa mga magpapasko sa probinsya, paalala ng terminal na unti-unti nang mararamdaman ang pagdami ng mga pasahero sa PITX pagsapit ng simbang gabi o December 16. Kaya naman mas mabuting planuhin ang biyahe at mag-book agad ng tiket. December 22 is a Friday, so we expect a lot of people to go out of Metro Manila, from that time. But we expect a lot of people from the provinces to go to Metro Manila from as early as December 16. Kasi alam naman natin, ito yung pagkakataon na yung mga taga-lalawigan naman gusto rin pumunta ng Metro Manila para 1, mamasyal, 2, medyo mamili ng pangnegosyo. Inaasahan ng pamunuan ng terminal na makakamit muli ang 200,000 na bilang ng mga pasahero bawat araw sa peak season. Matapos ang Pasko at Bagong Taon, inaasahan ang pagdagsa ng mga pasahero sa terminal sa ika-2 ng Enero. Karen Villanda para sa Bayan.